Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. O, diba? Sabi ko sa inyo, quick break lang kami. Mabilis lang para mas marami tayong mapag-usapan. Marami tayong ma-discover. O, paano ba nila pinatatakbo yung kanilang business? Pero as always, bago natin pag-usapan yung tungkol dun sa kanilang negosyo, kung paano nila, bago nila narating yun yung kanilang estado ngayon, magbalik tanaw lang tayo dito sa ating mga bisita. Ang amin nung tinutukoy na special guest namin for today ay ang magkapatid po na si Andrea at si Marix Reyes. Sila ho yung owner ng Frosty Bay. Ayan. Sino ang mauna? Si ate o si Bunso? Ayan. Magandang hapon and welcome dito sa Patok sa DZAR Sunshine Radio. Andrea and Marix. Good afternoon po. Ayan. Good afternoon din sa inyong dalawa. Ang layo ng pinanggalingan nyo, ha? Hindi, kapitbahay lang ho namin kasi sila dito, eh. Okay. Siguro my first question to both of you, sino ba? Yung pagninegosyo kasi, Andrea and Marix, usually influence yan, maybe family or a friend or yung taong iniidolo nyo. Nung bata pa ba kayo, parehas kayo talaga na hilig nyo na magnegosyo? A short story of your humble beginning, Marix and Andrea. Yung mami po kasi namin, talagang mahilig po siya magluto. May karinderya po kami dati, sari-sari store. So, yun po, parang talagang naano po kami na bata pa lang po kami na open na po sa amin yung pagnegosyo. Ayan, pero ilang years yung gap nyo ni Marix? 9 years po. 9 years. So, ikaw, Marix, same din ba kay ate yung parang naging mindset mo na nakikita mo si mami na mayroong business? So, ganun din ba yung sa'yo? Or iba yung interest mo when you're young? Hindi, parehas lang. Nakita ko lang sa kapatid ko kasi nung maliit ako, lahat talaga ng business pinapasok niya. Okay. Lahat, as in like lahat talaga. Masipag madiskarte. So, while growing up, natutunan ko na rin mag-business. So, aside dun sa influence ni Mami, eto si ate rin somehow ay naging influence mo na rin dahil kumbaga nakita mo how ate diskarte, kung paano siya dumaskarte. You both go to school. Natapos niya inyong school. Ay, ako po, hindi po. High school lang po. Since 16 po kasi, nag-give birth na po ako sa nag-iisang anak ko. Yun. So, from 16 po, puro negosyo na po ako nun. Ay, nag-try din naman po akong magtrabaho, pero mas hinahatak po kasi ko sa pagbi-business kaysa po sa pagtatrabaho. So, talagang parang business. How about you, Marix? You finish your school? Yeah, college po. Ayan, so at least kumbaga ready ka. Ayan. Mayroon kang halimbawa magbagong isip mo, gusto mo naman ng maging iba naman yung iyong mundo, pupwede ka pa kasi nga you finish your school. Okay. So ganun basically ang simula ng inyong buhay, namulat kayo na may business si Mami or may business yung pamilya para na doon kayo nakakuha ng interest dito. Okay, dito sa inyong business itong Frosty Bay na ito yung sinasabi ko sa inyo na hawak-hawak ho ngayon, malamig pa ho siya. Ayan. Perfect for summer. Kailan ba nagsimula yung inyong business, Andrea and Marix? Bakit ito ang inyong naisip na pasukin na business? Bali po kasi nag-pandemic, then tapos palagi po kami nagki-crave na maghanap ng ice crumble since wala po talaga ng halos nagtitinda nito sa kalsada. Nagtatry po kami lagi gumawa sa bahay. Tapos nung nag-open na po yung natapos po yung pandemic, meron po na bakanting pwesto dun sa katabi ng kaibigan namin. So naisip po naming dalawa. Siya po yung nag-pursue na ate gawin natin to na magnegosyo tayo. Yun. So doon po nagsimula lahat, tapos
Yun po, nag-try na para ma-perfect yung lasa ng ice scramble, na yun talaga po yung gusto naming lasa. Hindi lang po yung basta ice scramble na nabibili lang po na mas pinasarap po namin yung lasa. Parang mas balik po sa childhood cravings po yung ice scramble namin. Ayun, so parang kay Marix nagsimula yung ideya na, ate, bakit hindi natin ito gawing business? Marami bang nagtitinda nung sa inyo ng ganito? Kasi ito ang uso nung dati, yung tinutulak pa nga na ganun, or di kaya yung nasa styro na maliit na kaya nilang buhatin tapos tinatakal-takal na lang nila doon na parang balot lang yung kanilang tinitinda, nilalako nila. Marix, saan mo ba nakuha? Bakit ito yung naisip mo na pasukin yung mag-ate na business? Kasi po yung scramble, favorite po talaga namin ni Mami. Lagi kaming naghahanap ng naglalako yan. Sakto po na nag-pandemic, wala po talagang allowed lumabas. So, gumagawa kami at home. And then, yun nga po, nung nag-start na magkaroon ng space, we tried. And yung milkshake po, actually, bago po namin talaga yan nakuha yung recipe niyan, ilang friends po yung pinainom namin ng pinainom. Ilang friends po namin yung sumakit ang tummy para lang ma-perfect po namin yung recipe ng milkshake namin. Ayun, so ibig sabihin gano'n naman usually talaga, Marix and Andrea, na para bang sino ba yung una munang sila muna yung family, mga friends lang muna, hey, tikman nyo kung uobra na ito. So basically, gano'n din yung inyong pinagdaanan dun sa pag-i-introduce. Pero the way I see it, social na scramble ho ito. Actually, ice scramble yung kung tawagin, pero nung araw nakalagay doon as in scrabble, scramble talaga. Ganun talaga. Pero since this is different, so nag-isip na lang kayo ng paraan kung paano maiiba itong inyong scramble doon sa ibang mga nakagawian na natin. Ganun ba ang inyong ginawa? Yes po. Ang iba po dyan yung toppings po. Kasi ang usual po na scramble, malos lang po talaga. Sa amin po, meron kaming sprinkles, choco kisses, white kisses, Oreo, and yung mga toppings po na hindi siya nasa usual na yung as in talagang kakaiba doon sa karaniwan na natitikman natin or binibili natin na mga scramble, 'di ba? Okay, so sabi nyo nga that's pandemic. Inong first year ba or nung second year na ng pandemic ninyo ito sinimulan? Kasi nung first year, nung 2020, as in talagang, di ba, nakakatakot talagang So, nung second year na, nung naka 1 year na, doon ninyo sinimulan itong inyong business? Yes po, medyo maluwag na po yung, yung sa pandemic po. So, doon kayo nag-start, and at first, di ba, yung pag-i-introduce ng scramble, yun ang isa sa mga parang naging challenge ninyo. Paano ba? Ano yung unang-unang feedback na nakuha nyo after na i-introduce ninyo sa pamilya, sa mga friends ninyo, Marix and Andrea? Bali po, yung una po, kasi syempre po, pag yung nagpapatikim pa lang kami, syempre sinasabi po nila na ito medyo matabang, yung ganun po. So, a-adjust po namin yung timpla, yun, ganun po. Mas okay po kasi yung nasasabi po sa amin kagad pag may problema yung lasa, para po once na inilabas na po namin siya, perfect na po yung lasa niya. So, matagal din ba? Matagal din bago ninyo na perfect, bago nyo talaga totally inilabas or ibinenta outside itong mga scramble nyo? Yes po. Yes po. Pati yung milkshake po, yun, matagal-tagal po. Kasi ang hinana po talaga namin is yung perfect na ingredients po para makakuha po yung, yung lasa na gusto po namin. Mahilig din po kasi kami umorder ng milkshake. So, minsan meron po kami hinahanap na lasa. Ayun po. So, ganun nagsimula. Palaging
may pagdadaanan, 'di ba? Hindi naman na madali na i-introduce. Although mamaya papunta tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina before we start the program, yung pag-join doon sa mga bazaar. So isa sa mga challenges na hinarap nga ninyo, syempre, yung pagpapakilala, yung pag-i-introduce nitong ice scramble na pinag-uusapan natin ngayon. Maliban doon, ano pa yung mga sumunod na sabi nga challenges na inyong na-encounter at paano nyo yun nalampasan, Marix? Ako po, para sa akin, yung pinaka na-encounter ko na challenges is yung tauhan. Pag meron po kasing kapag super bait ka, medyo maaabuso ka ng tauhan, ganon. Or meron po yung mga tauhan na parang may sarili po silang mundo na iibahin yung recipe mo. Opo, yun. So, ayun po. Parang feeling ko, yun po yung biggest challenge namin. Pero so far po ngayon, lahat po ng tauhan namin, lahat po sila okay. Actually po, lahat ng tauhan namin is working student. Yes. That's Nagbibigay nice. po kami ng chance sa mga estudyante na makapag-work while studying. So, kami po yung nag-a-adjust sa schedule nila. Ang galing. That's great. Kinukuha namin yung mga schedule nila for the week Weekly. para po ma-adjust namin kung anong araw at oras po sila pwedeng pumasok sa amin. Ayun, yun yung maganda na maisi-share ninyo ngayong hapon doon sa mga viewers natin na 'di ba? Kumbaga hindi lang maipakilala natin kung hindi yung naitutulong ninyo doon sa mga estudyante na kasi 'di ba yan naman talaga yung kinakailangan nila kung pwede naman na kumikita sila na kayang i-divide yung kanilang time na kumikita or nagtatrabaho at nag-aaral why not at isa yan sa inyong mga ginagawa sa ngayon. So ilan ang staff nyo sa ngayon Andrea and Marix? 15. 15 po ngayon. Marami na rin kayong mga staff. So, kinukuha nyo yung kanilang schedule o ikaw, since okay ka, wala kang klase sa umaga, so this is your schedule. Ikaw sa hapon, kauubra, so eto naman yung schedule. Parang kayo na yung pumipili ng schedule na angkop dun sa kanila. Yes po, kung ano po yung available nila para hindi naman po maapektuhan yung studies nila. Ang galing naman ng inyong ginagawa. Well, ano ba yung mga produkto na binibenta ninyo maliban dito sa ice scramble na hawak-hawak mo ngayon? Bali, meron din po kaming milkshake. Marami po kaming flavors na milkshake. We have like 15 flavors of milkshake na po. And then we also sell milk tea. Then sa snacks po, meron po kaming nachos, fries, pasta, wings, and yung bestseller din po namin ngayon is yung chili con carne. And then yung hamburger, yan po, yung burgers. Yung mga napapanood po ninyo, yan po yung mga siniserve ninyo. Yes, yan po yung burger namin, which is just 59 pesos po yung regular burger. Murang-mura po siya. Affordable. And, may Korean chicken. Ayan po, chili con carne po yan. 79 pesos lang po. Lahat po homemade. Lahat po ng recipe niyan is homemade po. At pwedeng i-partner dito sa Yes po. So yun yung maganda doon na kumbaga pwedeng i-partner. At first kasi yung iba nagtatanong siguro itong ganito bang klaseng business in your case sa inyong dalawang magkapatid. Magkano ba yung puhunan ninyo nung kayo nagsimula ng negosyo para at least not exactly ito yung halaga pero more or less sa ganitong klase ng business magkano ba yung dapat na ma-secure na capital or paunang puhunan kumbaga? Bali po nag-start kami parang nasa less than 50K lang po yung pera namin. Actually mas maliit pa po yata kasi parang yung sa rent lang po talaga yung inano namin. Then, lahat po talaga is parang dagdag na lang po pag may extra yun. Pero parang more or less 50,000 po. Parang ganun lang ganun yung halaga na pinagsimulan ng inyong Iniisip po namin, hindi po kailangan masyadong malaki yung puhunan para po mag-start. Kasi kung mag-iintay po ng malaking puhunan, hindi na po makakapag-start ng business kasi lagi pong iisipin ay wala kaming puhunan. So dapat po kung meron po kayong hawak na kahit
maliit lang, dapat i-start nyo na po para at least kahit pa paano, nagro-roll na po siya. Yes. Yes, Marix. Yung thoughts doon. So, okay lang sa'yo na, kumbaga, ate, dito lang muna tayo mag-start. Eto muna, and saka na lang natin dagdag ng dagdag hanggang sa, yun na nga, dumami na yung ibinibenta nyo. Ganun ba? Actually po, nung nagpasok po kami dun sa rent, inunti-unti rin naman po namin yung mga, katulad ng mga needs namin, like blender and utensils and all po. Pati yung pagre-repaint ng whole, paunti-unti. Kami po yun. Wala kaming kinuhang mag-paint. Kami lang po yung nagpipintura ng store namin. Naman po kami, marunong kasi naturuan kami ng daddy. Ayun. So, yun yung maganda. Kumbaga, nandun yung support ni mommy at saka ni daddy. Plus, syempre, yung inyong goal talaga na maging successful ito. Kasi, di ba, nakakatuwa na at your young age, syempre, di ba, may mga challenges, may mga obstacles, pero hindi kayo nawala ng loob na ituloy ito. To think na, well, sabi nyo nga, medyo lumuluwag na nung sinimulan ninyo yung pagninegosyo. But still, kumbaga pandemic pa rin yun. May mga limitations pa rin. Pero kumbaga hindi yun naging sagabal para i-push ninyo yung inyong negosyo. And kumusta na ito ngayon, Andrea and Marix? Kumusta? How's the business doing? Ngayon po, sa Ususan branch po namin sa Taguig, full resto na po siya. And then, nagjo-join din po kami ng mga food bazaar para po mas makilala kami, para mas matikman pa po ng maraming tao yung products namin. So, usually po, naghahanap po kami ng mga bazaar sa mga mall or kaya po sa mga concerts. Ayan po, nagjo-join po kami palagi. Marix, my question to you is, usually nung araw, di ba yung ice cream, parang mataas ang demand niya during summer. Kasi nga mainit, di ba? Pampalubag ng init, di ba? Gusto nila yon. Based doon sa inyong experience, kasi almost siguro mga magto 2 years na kayo na nasa ganitong business, yung market ba is not only during summer, kumbaga parang all year round ay nandun yung market natin dito sa Ice Scramble? Para po sa akin, opo, kasi yung scramble naman po kasi hindi lang siya para sa mainit na panahon. Usually po para siya dun sa mga taong nagkikrave talaga kasi hirap po silang makabili ng scramble, lalo na kung wala naman pong palaging dumadaan sa kanila na naglalako. So, kapag nakakakuha po kami ng mga customer na crave talaga sa scramble, ayun, nagiging suki po talaga sa... So kasama na rin sila, yung mga nakatikim, yung mga regular customers nyo, yes, or yung po. mga nakatikim na sila na rin mismo yung nagsasabi na, like kami dito, kanina pagpasok nyong dalawa dito, sabi nila, masarap daw, masarap. Naririnig ko ang kanilang feedback and they are all positive na masarap yung inyong timpla. So same din, doon sa mga customers ninyo na natikman ito, sila na rin mismo yung nagsasabi na masarap itong inyong ice scramble or yung mga tinitinda ninyo dyan sa Frosty Bay, di ba? Kasi may mga regular customer na naman po kami na palaging nag-o-order. Kasi open din po kami for deliveries. Ayan. Po pwedeng mag-order online? Yes po. Oo. May rider po kami. Tsaka po, hindi lang siya isang flavor yung scramble. Meron din pong buko pandan, ube, melon. So marami kaya hindi po siya nakakasawa. Oo, kumbaga may choices. Yes, Yun kasi yung importante. Para, kasi pag natikman mo 1, 2, 3, parang pag paapat, parang gusto mo naman may iba. So at least kayo, may mga pwede silang pagpilian. Yes po, may choice of flavors po. Ayan po, may choice of flavor sila. Yung classic na strawberry and then buko pandan, melon, and then meron po kaming bago na inilabas, yung ube flavor po. Okay. Itong hawak ko ngayon, is it the standard size or kasi baka yung iba bitin pa dito, na nakukontian sila dito. Meron bang mas malaki dito halimbawa or eto na yung standard na laki ng mga baso ninyo? May 3 sizes po siya. Okay. Yung mini po namin, parang mas better po yung sa mga kids. Okay.
Yan po, yung classic po namin, 16 ounce. And meron po kami yung overload kung tawagin namin. Overload po kasi 2 layer po yung toppings para po sa mga mahilig sa milk, na mahilig magpadagdag ng milk. Yung sa amin po, 2 layer na po siya. Sa top and sa middle po. Talaga. So, hindi na sila magpapadagdag pa ng gatas. Kumbaga. Yes po, kasi marami na po talaga yung nasa overload namin. Okay. Ngayon kasi marami na tayong mga figure conscious, Andrea and Marix. Yung iba, para bang may certain level ng tamis na hinihingi nila, halimbawa, like yung mga ganito. Paano yun? Pwede bang mag-request na, ay, Andrea, Marix, pwede bang medyo less ng konti yung sugar or standard na talaga yung timpla? Pwede pong i-adjust yung taste po niya. Para, lalo na po yung mga matatanda. Marami po Pati kasi po sa kaming milkshake. Customer din po na mga old, mga lola-lolos, ganun po. Gusto na nagpapa-adjust po ng sugar. Yun. Na-adjust naman po siya. Ayun. So, yun yung maganda. Kumbaga, sabihin lang nila na medyo wag lang masyadong matamis. Okay lang yun. Okay. Magbe-break lang tayo sandaling-sandali. Mamaya medyo personal ng konti yung hanging question ko sa inyong dalawa. Kasi magkapatid, sa isang business, may instances ba na nangyari na parang mayroon kayong hindi pagkakaintindihan? Parang, ate, parang mas maganda ito. Hindi. Meron bang moment na para bang may hindi kayo napagkakasundo ang magkapatid? Pero mamaya nyo na yun sagutin. Magbe-break lang tayo dahil 1:30 na po ang ating oras sa buong kapuluan. Huwag bibitiw, magbabalik ang patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio.